Good morning, I'm Angelo Castro III. I'm Angela, and we are the Castros. We bring you the news. And the views that make you think. Sometimes we agree. Sometimes we don't. This is News and Views. And here are today's headlines. The MMDA scraps the planned odd-even scheme after President Marcos orders the suspension of the EDSA rehabilitation project. The Health Department shuts down false claims of a looming lockdown due to Mpox. Major General Nicolas Torre III has officially assumed office as the head of the PNP. Defense Secretary Teodoro and AFP Chief Bronner Jr. call out alleged Chinese media for spreading misleading reports. First in the news, President Bongbong Marcos has ordered a halt to the EDSA rehabilitation project just days before it was supposed to begin. The reason? He says it might cause more harm than good for commuters. Here's our report. Even before it could begin, the rehabilitation of EDSA is now on hold. No less than President Bongbong Marcos Jr. made the announcement himself. The rehab was initially set to start on June 13, but the president admitted that the project could heavily affect commuters, especially if the EDSA rebuilding causes severe traffic. According to the president, they will allocate 1 month first to study new technologies that could possibly speed up the rehabilitation process. Baka naman, imbis na 2 taon, magawa natin sa 6 na buwan, magawa natin sa 1 taon, whatever it is. We will find a better way na hindi masyadong mahirap para sa ating mga commuter. With the EDSA rehabilitation now suspended, the odd-even scheme has also been cancelled. In a statement, MMDA Chairman Attorney Romando Artes said that since the EDSA rehab is put on hold, they now have the chance to revisit the plan to make it more favorable to the public. Commuters at the MRT3 Kamuning Station were surprised when President Bongbong Marcos and the First Family appeared on Sunday. Joined by Transport Secretary Vince Dizon, the President, First Lady, and their children tried buying tickets themselves and rode the MRT train to North Avenue Station. The President and the First Family timed their ride with the launch of the Pamilya 1+3 promo today, where only 1 ticket needs to be paid even if 4 family members or friends are riding the train. Ang kultura ng Pilipino, ang linggo, para sa pamilya yan, para sa mga mahal sa buhay. Napakahirap ng oras ng commuter. Bigyan natin ng chance naman na magsama, na hindi additional, hindi may dagdag na pagbayad para lang makasama ang inyong pamilya. The promo will be available every Sunday until the end of President Marcos's term in 2028. As to what new technology are they looking at, wala pang sinasabi doon si Pangulong Bongbong Marcos. But yun nga, there will be a supposedly a month postponement para i-check nila kung ano yung mga pwedeng gawin pa before ma-implement yung EDSA rehabilitation. Kasi yung initial phases kasi parang malalaki ang portions ng EDSA ang pinaplano nilang ayusin. Parang ang sinasabi ng ibang engineer at mga groups, mga commuter groups, baka naman parang ginagawa natin noon, pwedeng maliliit na portions at a time, di ba? Tapusin nyo, tapos tapusin nyo. And then yung aesthetic part, pwedeng hindi naman isara yung EDSA kasi may part doon na ayusin daw yung sa mga center island, tsaka yung walling sa gilid, di ba? So sana daw, yung pag ganon, baka naman pwedeng hindi isara yung parts ng EDSA. Yung, when they make the walkways and then the bicycle lanes, Yun diba? nga. So, the President is also looking at shorter period yun of din, rehabilitation of EDSA. Sana daw, instead of 2-3 years, 1 year, 6 months. 6 months to a year. Baka pwede. Kasi Baka daw. meron naman daw kasi nga sila nakikita ng new technology na pwedeng gawin. Kasi yung supposedly, when they're going to commence nga the rehabilitation sa EDSA, they're going to be using a traditional method. Yun ang sinasabi nila. So, most likely, yung sinasabi nila ng mga senators and also mga critics dito na if we don't solve also the problem kasi sa EDSA, yung traffic talaga, no? Ang sabi daw ng JICA, it will cost us 5.3 or 5.4 billion by 2035, no? Economically. Ang problema kasi yung projection dito is additional 1 hour or 2 hours a day
travel time for each commuter. Yes. So if you do that in computation mo, baka dumoble yung, let's say, 5 million, 5 billion yung nawawala, maging 7. Yes. So pag naayos yung EDSA, how do you recover that? Plus inamin naman ng Secretary Dizon, yung main goal is to improve EDSA, no, as needed. Pero he doubts very much how much, not doubts, but he's saying it's not really being done to ease traffic per se. Oo. It will not solve. Yeah, because alam naman natin yung pag-solve ng traffic natin would entail, of course, yung pagpapalawig no, ng ating transport system, which is yung kailangan pa natin gawin. Gawin efficient Yes. more than anything. Yung subway would have been a big help, pero mukhang matagal pa tong subway system, di ba? Yung train Actually, yun system. nga yung sinasabi ng iba. Like, I think one of the senators natin na why don't we wait until the subway is fixed bago natin implementahin itong EDSA rehabilitation. In that way, hindi lahat magkaka-traffic dun sa EDSA pagdating nga ng rehabilitation. Oo, because malaki, alam mo, in any country kasi, or any city, ang subway is a very important part of yung connecting cities that have traffic above, di ba? So, for example, kasi ang isang mga subway station, meron kang station sa may North Avenue, meron kang station na bababa rin sa Katipunan, and then diretso sa Makati. Could you imagine from North Avenue to Makati, mga 10 to 15 Kailan kasi may mga minutes? problem pa yan sa right of way, 'di ba? Tapos yung MRT 7 natin until now hindi pa Hindi, natapos. actually parang wala na sorry. masyadong right-of-way issues except if there's a big building kasi subway is underneath naman eh. Yeah. They're going Pero yun to, yung naging problema nila eh. they're kaya going to hindi dig kasi makapag-commence eh. foundation eh. Pag malaking building daw, talagang magiging problema kung saan dadaan yung subway. Plus, yung flooding equipment. Oo. Tapos yun nga, of course, nakikita natin dito, yung sabi nga nila, yung tawag dito, pag-listen o pagkinig ni Pangulong Bongbong Marcos sa Sa mga tao. workers, sa tao. Dahil sabi nga ng mga mananakay natin, yung mga commuters natin, na kung aalis ako ng bahay, yung regular hours ko na 2 hours ang nilalaan Baka ko, 3 na. 'di ba, going to my work, tapos 2 hours also going home, baka dumoble pa yon dahil nun sa EDSA rehabilitation. Kasi tayo, bumabiyahe tayo ng 4 a.m. Exactly. Yung EDSA is medyong slightly nag-build up na. Could you imagine 4 a.m.? I remember when I was going to work nung 96. Pag mabiyahe ka ng 4:30, 5 a.m., blankong-blanko pa ang EDSA. Yeah. Wala masyadong tao. So ngayon, what more? Kaya sabi nila, 3 o'clock na ngayon alis ng tao. oo, kaya sabi nila, ano ba yan, hindi na kami uuwi, hindi na namin makikita yung pamilya namin. So yan kasi yung isa sa mga nila hinaing nung nalaman nga nila na magkakaroon pa ng odd-even scheme sa EDSA. Pero right now, suspended din yung implementation ng Odd-even. odd-even scheme. But yung NCAP, tuloy-tuloy pa rin yan. Because sabi nila, okay, mag-implement ka ng odd-even scheme, hindi mo mababawasan ng kotse. It's because ang tatamaan yung middle class, those who have 1 cars. Yung mga mayayaman will simply buy another car, another 2 cars. Yeah. So in essence, dumami pa ang kotse that are going to ply the route in the future because bumili yung mga tao ng extra cars eh. So their aim is to encourage daw people to commute. Yun nga lang, ang problema kasi, yung transport system natin. And we can see it every day, napakahaba ng pila sa MRT. So what they can do is, yun din na naman ang sinabi nila, is to add mga coaches, diba, yung mga bagon, extension ng mga Pabilisin yung travel operating time. hours. Pabilisin yung travel time ng mga ng train Ayusin mismo. mismo yung MRT station. 'Di ba? Oo. Kasi may mga ibang stations tayo, kalat-kalat naman yan, hindi man natin nilalahat, na hindi gumagana yung elevator, yung mga escalator, etc. Alright, usapin pa rin ng transportation. Transportation Secretary Vince Dizon held a press conference on the suspension of the EDSA rehabilitation. For the details, we have mobile journalist Arles De Los Santos on the ground. Arles, tell us what's happening there. Magandang araw, Diego at Angela. Katatapos lamang kanina ng press conference ni Secretary Vince Dizon patungkol nga yan sa kanselasyon ng rehabilitasyon ng EDSA na dapat ay magsisimula sana itong paparating na June 13. Ayan ay kasunod ng pahayag ng Pangulo kahapon matapos simulan ang Pamilya Pass 1 Plus 3 sa MRT at EDSA. Yun nga raw ay para maibsan ang
dagok na maaaring harapin ng ating mga kapwa commuter kasi tatagal ng 2 taon ang rehabilitasyon ng EDSA at aabot sa 8.7 million ang inaasahang gastos dito at ayon pa nga kay Secretary Vince ay maaari pa itong umabot ng 15 billion pesos. Pero ayon sa pahayag ng Pangulo kahapon, hahanap ang gobyerno o ang pamahalaan ng mas efficient at mas mura na pamamaraan para mapabilis ang rehabilitasyon na ito dahil nga ito ay hindi biro 2 taon na proseso ng rehabilitasyon. Pero sa kabila niyan, Diego at Angela ay magpapatuloy daw ang no contact apprehension policy ng ay pinatutupad sa EDSA dahil ayan daw ay kaiba sa umiiral na rehabilitasyon. Ayan daw kasi ay usapin ng maayos na regulasyon ng law enforcement sa daan. Pero kinumpirma din naman ng MMDA na hindi na ipatutupad ang odd-even scheme sa EDSA. Arles, sinabi ba or binanggit ni Secretary Dizon kung ano yung mga methods or pinag-aaralan nilang technology na hopefully na mapabilis from 2 to 3 years down to 6 months to a year sa EDSA rehabilitation? Actually, Diego, tinanong natin yan. Pero ito daw kasi ay parang kukumpirmahin pa muna ng pamahalaan dahil merong iba't ibang method ng pag-aayos sa iba't ibang mga bansa. Meron yung mga may inilalagay na parang bridge sa gitna ng kalsada kung saan madadaanan pa rin ang itaas na bahagi na ito ng mga sasakyan. Pero dito kasi maaalala natin na nakikipag-partner ang pamahalaan sa ilang mga daanan, mga skyway para mapabilis ang daloy ng trapiko. Pero ayan ay kukumpirmahin pa daw at mas masasagot higit ng DPWH, lalo pa ang rehabilitasyon ay parang magiging interagency na proyekto dahil nandyan ang DOTR, ang MMDA at syempre ang DPWH. Arles, due to this suspension ng EDSA rehabilitation, tuloy pa rin naman ba yung pagdagdag ng mga bagon sa mga MRT, LRT stations natin at extended hours, operating hours para sa ating mga commuters? Ayan ay inaasahan natin, Angela, kahit daw hindi maituloy man ang rehabilitasyon ng EDSA kasi tuloy-tuloy naman daw araw-araw ang pagpasada o ang pagsakay sa mga public transport natin ng mga manggagawang Pilipino. And dun sa sinasabi ni Pangulo na 1 month, titignan natin, di ba, suspension muna para makita yung mga maaring other mitigating options para dito sa EDSA rehabilitation. Ano ito, 1 month, after a month, tsaka lang sila magbibigay sa atin ng balita or within 1 month, tutuloy na rin yung EDSA rehabilitation with the new technology na sinasabi nila? Sa press con kanina, Angela, ang ating pagkakaunawa ay itong 1 month na ito ay para humanap ng efficient na option. So maaaring sabihin dito na hindi pa natin masisigurado na magsisimula na agad ang rehabilitasyon next month dahil alam niyo naman na mahabang proseso ang paghahanap ng mga partnership sa mga kumpanya, lalo na ito ay isang government project. Angela. All right, thank you for that. That was mobile journalist Arles de Los Santos reporting to us live. A Transport Alliance is staging a protest caravan against a no-contact apprehension policy today. Let's talk to Stop NCAP Coalition convener June De Leon. Welcome to News and Views. June, thank you for joining us. Good morning po. Magandang umaga po sa inyong lahat at magandang umaga sa inyong taga-subaybay. All right, June, let's get right to it. Anong specific aspects ba of the no-contact apprehension policy are you apprehensive about? Sa ngayon po, ang tinututulan talaga natin dito sa NCAP yung mataas na multa at yung proseso at mga sistema na pinapatupad nila dito. Alright, June, kasi may nagbabanggit din ng ibang grupo, aside from yung mga matataas na, of course, yung mga fines, they are not still confident about yung system daw ng MMDA, kung paano nanghuhuli yung trained personnel or yung AI cameras, how they are nanguhuli ng mga violations. Have you heard anything about that? Ano yung opinion mo about this? Yes. Totoo po yun. At sinasabi nila pag disiplina, kaya gusto nilang ituloy itong NCAP para disiplinahin ang mga drivers. Pero sa totoo lang po, hindi po mga drivers ang nagdidisiplina rito dahil hindi naman po sila, unang-una, sila yung nagmumulta at pinapadala ng notice of violation. Katulad po kami sa part po namin sa TNBS operator, mga taxis, naiipon po ang notice of violation sa amin kapag iniwan po ito ng driver. Pag nalaman po ng mga drivers na marami na silang huli sa NCAP,
bigla na lang po silang lumilipat sa ibang sasakyan para makapagmaneho ulit or lumilipat na lang ibang trabaho. Kawawa naman po yung kasalanan ng isang driver napupunta po sa ibang tao, sa operator po ito napupunta. Kaya kung gusto nila talagang ituloy itong NCAP, baka kailangan pag-aralan nila. Kung meron silang sinasabing technology na artificial intelligence, siguro meron naman tayong tinatawag na face recognition. Dapat kung talagang kaya nilang implement yan na maayos at mabuti ang sistema, dapat ganun. Kung sino dapat ang driver, doon dapat pinapadala ang notice of violation. Ano po ba ang iba po natin nakikitang alternative solution dito sa NCAP kung hindi po natin ito masyado nagugustuhan at feeling po natin ay hindi ito nararapat or kumbaga yun nga po hindi po nararapat puro sa mga motorista? Alam niyo, sa ibang bansa po, pinapatupad po ang NCAP secondary lamang, katulad ng Singapore. Nag-invest rin po sila sa mga traffic enforcers. Ayan. Pangalawa lang po ang NCAP, suporta po sa mga enforcers. Sa tingin ko, yun ang tama. Magparami po tayo ng enforcers dito sa NCR at kailangan i-enforce natin ang talagang yung totoong batas. Para kahit papaano makatulong ito sa trapiko. Alam nyo, yung mga enforcers po natin, kung papansinin ninyo, marami pong nakakalat na sa ngayon, pero nag-aabang po ng mahuhuli lang nila. Dapat ito, kaya po, yung mga MMDA mismo, kikita ko po sila nagtatago sa ilalim ng puno. Talagang wala po silang magagawa dyan at pamamara lang sila pag meron ng violation. Pero kung ito ay mamanduhan nila ang trapiko, maganda po yan. Mas makakatulong po sila sa daloy ng trapiko. At secondary lang dapat itong mga camera natin. Pwede yan sa highway, sa malalaking kalsada. Pero sa maliliit na kalsada, ang kailangan po natin ay enforcer. Pero ito pong NCAP na pinatutupad sa atin ngayon, ano po yan di ba yung temporary lifting ng TRO dito, ibig sabihin sa major thoroughfares lang, wala po sa mga maliliit na kalsada. Yan po, sinang-ayunan po namin yan, nung sinasabi nilang EDSA at C5 lamang sa mga main thoroughfares, sa mga highway. At tulong po ito, sinabi nila sa Supreme Court na para makatulong ito sa rehabilitasyon ng EDSA. Nagulat po kami. Nung interview, may mga interviews ang MMDA at nung Senate hearing, patuloy po silang magpaparami ng camera. At nagulat din po kami, napakaraming camera po. Over 300 cameras na pala nakakalat ngayon. Kaya mali po yung sinasabi ng MMDA na doon lang sa mga malalaking kalsada lang at sa EDSA lang nakafocus itong NCAP dahil sa rehabilitasyon nga. Ngayon, wala nang rehabilitasyon ng EDSA. Na-lift na rin ang at even. O ano pang gagawin ng NCAP? Kaya nga po pinatigil natin ito noong 2022. Nanawagan tayo, patigil ito. Na-TRO na. Nung nilift yung wala rin naman nagbago sa NCAP nila. Ang nagbago lang po, tumaas ang penalty, tumaas ang multa. Yun lang po ang nagbago sa tingin ko. Pero yung kalsadahan sa loob ng 3 taon, wala man lang naayos na kalsada, wala man lang lane markings na naayos, wala man lang digital timer na nadagdag. Yung sistema pa rin nila, kung sino may-ari na sasakyan, ganun pa rin. Parang walang nangyari. Ang nangyari, tumaas lang ang multa. Sir, nung nakita po natin na 1 week na implement itong NCAP last week at nakakita po tayo sa mga balita, yung mga pictures and videos ng mga motorcycle riders, yung mga sasakyan, nasa kanilang mga lane, wala pong nag-overtake, walang lumilihis sa kanilang lane. Your reaction to that? Napakaganda pong tignan, no? Napakagandang tignan, pero ang sinasabi ngayon ng ating motorista, sige, may disiplina kayo, nasa linya lang kayo. Kaya lang yung 30 minutes na biyahe ng motor, naging isa't kalahating oras na. Yan dyan yung binanggit mo kanina about yung fines, no? Nagkaroon ba ng dialogue ang grupo nyo with the MMDA at nakapag-explain ba sila kung where did they come up with the computation ng fines? Kasi halos more than 10 times pa ata ang tinaas ng isang fine Totoo po yun. Wala po tayo natatanggap na dialogo. At sigurado, kung merong man dialogo, tayo po ay tututol dyan at may ayos kung magkano talaga ang penalty. Hindi ko alam kung saan pinanggagalingan ng mataas na multa. No? Dati, 2022,
bago na TRO ang NCAP, nasa 150 to 300 pesos lamang Yes. ang penalty ng NCAP ng MMDA. Ngayon, nasa 1,000 na hanggang 5,000 piso. But speaking of dialogue, have you reached out to MMDA or even the Transport Department para po makipag-usap tungkol po dito sa mga hinaing po ng inyong grupo? Sa ngayon po, nandito po kami sa tapat ng MMDA. Patuloy po ang caravan. Nandito po mga kasamahan natin, simula motor hanggang sa mga truck drivers. Nandito po, jeepney drivers, taxi operators. Nandito po kami sa tapat ng MMDA ngayon. At bumubusina po sabay-sabay ang ating mga kasamahan dito para iparating, no, na ihinto na itong NCAP. Kung kami man po ihaharapin ni Ginoong Artes, mas mabuti po para may paliwanag niya rin kung bakit nung biglang nung na-lift yung suspension, ba't hindi man lang kami kinausap para sa implementasyon nito, makapag-suggest man lang kasi kung bakit ipinatigil natin noon, bakit nabuo yung Stop NCAP Coalition. Sana nalaman niya at sana ma-improve pa nila yung kung i-implement nila tong NCAP, kung ano ba dapat. Yun, Jun, speaking walang of that, ganitong no? Tutol kayo sa NCAP on the program as its whole, or gusto nyo sana pag-usapan na paano plansyahin ito, or baka magkaroon ng hybrid setup, NCAP combined with MMDA officials? Marami po tayong tinututulan sa NCAP. Pero alam nyo, yung technology na yan, maganda po sa ibang bansa. Pero hindi pa ready dito sa Pilipinas. So, para may parating lang namin, kasi baka sabihin ng ibang tao, kontra kayo ng kontra, ayaw nyo ng pag-unlad. Na-appreciate natin yung NCAP, lalo na sa yung mga nangyayari sa ibang bansa. Pero sa ngayon po, hindi pa talaga dito mauubra sa Pilipinas. Number one, yung infrastructure natin. Yung infrastructure po natin, i-resolve muna natin yung mga lubak-lubak na kalsada natin, yung mga lane markings, lahat, etc. Yung mga digital timers ng stoplight natin. Kasi parang nauhulog lang sa kumunoy yung mga motorista. Ayaw man nila lumabag sa batas trapiko, hindi sinasadya. Kapag meron kang iniwasan na lubak, tapos natapak ang iyong gulong sa bike lane, violation po kaagad yan. Hindi po sinasadya, pero magmumulta ka kaagad. At nakakalungkot po, yung multa, halos isang araw, nakita po yan ng isang manggagawa na driver na nagmumotor o nagdadrive ng jeep, ng taxi, ng TNVS, isang araw po ang multa. Para hindi po makatarungan po yun. Sir, Mr. De Leon, ngayon po kasi wala po tayong magagawa dahil utos na daw po ito ng Supreme Court. And while we are waiting dun sa ating mga protesta po ngayon, meron po ba kayo naiisip na pwedeng gawin, guidelines po between the operators and the drivers to make sure na hindi po lugi yung mga operators pagdating po dun po sa sinasabi nyo na kapag ang isang driver medyo marami ng mga violations, lumilipat na lang sila ng mga operators nila? Ito lang po ang alam nating gawin ngayon. Iparating po sa Korte Suprema, iparating po sa Malacanang na ang pagpapatupad po ng NCAP ay talagang papahirap po sa aming mga tsuper, pahirap po sa mga motorista, at talagang parang ang pakiramdam po ng bawat isa sa amin ay parang ginagatasan po kami ng ating gobyerno. Kaya po ito lang po ang kaya namin, magsama-sama at ipahayag ang aming nararamdaman sa loobin dito po patungkol sa NCAP. Alright, Lastly, go ahead. Jun, baka may mensahe ka sa Transportation Department o kay President BBM regarding yung stand nyo sa NCAP? Nalalawagan po tayo. Ito po, sinisigaw nga po namin na pahirap po sa aming mga motorista, pahirap po sa transport sector ang NCAP na pinapatupad nila ngayon. Sana po mapakinggan po ang kahilingan ng bawat isa sa amin. Andito po kami sa tapat ng MMDA ngayon. Ayan, andito po sa tapat ng MMDA ngayon. Bababa po kami. Kasama po itong mga transport sector. Ayan. Kung makikita nyo po. Ayan, nawala si Sir. Nawala si- Yan.
Papa. Sige. Yan. Ayan You po. can show. Ayan. Medyo naka-blur lang po, Mr. De Leon. Oo. I-stop ang blur nito. Sa settings. Anyway, Sa nakikita. settings. Aha. Ayan. Sa Papatay gilid tayo. po. Okay. Anyway, nakita naman natin yung, yung hulma ng background eh. Oo. Sayang, hindi natin Oo. Ito po, nandito po Yan. kami sa MFPA. Oo. Yeah. Kasama po natin dito. Ito si Marval Buena ng Manibela. Ito po. Magandang araw po mga kagulong, mga ka-TNBS. Oo. Baka pwede po natin makakuhanan ng pahayag. Sir Mar, si Angela at si Angelo po ito ng News and Views sa One Naging News. reporter na po tayo. Ito po. Kasama natin si Marval Buena dito. Opo. Opo, magandang umaga. Opo. Yes, Mar. Go ahead. Hingi po kami ng ng pahayag tungkol nga po dito sa inyo pong pinoprotesta, yung NCAP at saka yung inyo rin pong statement regarding po sa postponement ng EDSA rehabilitation. Tayo po ay nagpapasalamat sa ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na napakinggan yung ating sentimiento na itigil po muna itong EDSA rehabilitation. Unang-una dahil magpapasukan. Pangalawa po ay tag-ulan. At pangatlo po, wala naman pong nakahanda na mass transport system para po doon sa pagpapatupad ng ad-even scheme. At hindi po tinignan o pinag-aralan yung economic impact nito. At ang huli po ay marami po ang na-traffic lamang dito sa pagpapatupad ng NCAP. Kaya po ay dapat hiniling ng MMDA na masuspend yung malip yung TRO dito sa NCAP. Kaya lamang po ay sinuspend ng ating Pangulo yung NCAP ay yung rehabilitation ng EDSA. So dapat po pati yung NCAP ay masuspend din po dapat. Ngayon na, dapat masuspend din po. Hindi po na iniwan yung NCAP. Halatang halata po na pagkakapirahan lamang po at ma-penalize lamang yung ating mga kasamahang motorista. Ano po ba ang gagawin po ninyo dyan for the day? Kaakibat nga po kasabay po With ng June. inyong protesta ng Stop NCAP. Ang goal po natin dito, ipanawagan sa MMDA na hindi lamang yung ad-even scheme ang isuspend, hindi lamang yung rehabilitation ng EDSA ang suspend, pati po yung NCAP ay isuspend din dahil mutin academic na dahil nga po dito sa pag-suspend ng ating Pangulo na dapat po ay stop na rin itong NCAP dahil nga po sinuspend yung rehabilitation po ng EDSA. Alright. Alright, maraming salamat po sa inyong Okay, Mar. oras. Kasi, si Sir June, makapagpaalam na rin kay Sir June. Sa June. Sayang, Sir Jun, di natin Sir matanggal Jun. yung pag-blur Oo, ng setting para makita natin yung para ano nakita dyan. nyo sana. Naging reporter tuloy si Sir June. Alright, maraming salamat po, Sir June De Leon ng Stop NCAP Coalition. Pag-asa has officially declared the start of the Habagat or Southwest monsoon season. The Weather Bureau cites persistent southwesterly winds and a frontal system affecting parts of the country. With this, frequent rains and thunderstorms are expected, particularly in the western sections with possible monsoon breaks. Meanwhile, the southwest monsoon will bring rain to Luzon and Palawan today, while localized thunderstorms may cause downpours over Visayas and Mindanao. We'll be back with more stories after the break. Keep it here on One News. Good morning. You're still watching News and Views here on One News. The Department of Health is urging the public to ignore viral posts claiming a nationwide lockdown due to Mpox, saying there is no truth to it and no reason to panic. Here's the report. The Department of Health has debunked social media posts claiming the government plans to impose a lockdown due to monkeypox or Mpox. The DOH clarified that Mpox is not airborne and does not require a lockdown. No plan to do lockdown. Magdi-declare muna kami ng outbreak if there is really, but there's no outbreak. No, number two, ang lockdown ay
very extreme. We used it during the pandemic. So Mpox has to become a pandemic. It's not. In May, over 50 suspected, probable, and confirmed Mpox cases were reported. However, the DOH explained that this increase in reports stems from delayed disclosures by local governments, not a sudden surge in infections. Yung ng mga nare-report na mga cases of Mpox ng mga ibang LGU, actually many weeks ago pa yon. There were also reports of deaths, but health officials confirmed these were not directly caused by Mpox. Namatay sila from advanced HIV. So nagkataon. So yung mga nakikuha naming Mpox, because the risky behavior is the same, nagre-recommend kami magpa-HIV test din. From January 1, 2024 to May 29, 2025, the Philippines recorded 911 Mpox cases, all involving the milder clade 2 strain. The DOH assures the public that a dedicated task force is actively monitoring the situation to prevent the entry of the more dangerous clade 1B strain. Wala pong ganun sa Pilipinas kahit last year. So walang dapat ikatakot. The Department of Health is sounding the alarm over the rising number of Filipino youth vaping and using e-cigarettes. To address this, the government is promoting smoking cessation programs and looking into including them under PhilHealth coverage. Here's the report. The Health Department is sounding the alarm over the growing number of Filipino youth using vapes and e-cigarettes. This comes after the Global Tobacco Survey revealed that vape use among Filipino youth rose from 11% in 2015 to nearly 25% in 2019. Health Chief Ted Herbosa said these products, often sold online, contain flavored chemicals that can damage the lungs and lead to serious illness. Unfortunately, ang findings ngayon, yung mga oils or chemicals that they put in to put flavor para maganda amoy niya, para maganda lasa niya, ay nag-harm sa lungs. He warned that vaping is not a safe alternative to smoking. Bilangin mo years later, ang daming may cancer, ang daming may heart attack, ang daming may oral cancer and all that stuff. Pwede kang mamatay dahil dyan sa vape na yan, lalo na kung bata sila. In 2021, more than 88,000 died in the country due to smoking, according to the Global Burden of Disease study. To protect the public from the dangers of smoking and vaping, Herbosa expressed support for higher taxes on tobacco products and a total ban on vaping in the country. He also suggested it might be time to change cigarette packaging. The graphic health warnings, which is also part of the law, may mga baga na maiitim dun sa picture. It doesn't help anymore, and there are studies in other countries. They found that plain paper packaging was a better option kasi hindi siya attractive. The government offers a smoking cessation program for those who want to quit. The DOH is also exploring the possibility of including it as a benefit package under PhilHealth. Baka gawin ko yan sa aming board meeting na ilagay namin sa benefits committee na isang sakit at isang addiction at yung treatment niya may coverage. Now with that, let's bring in Dr. Maricar Limpin, former president of the Philippine College of Physicians. She's also the executive director of the Action on Smoking in Health Philippines. Welcome to News and Views, Doc. Yes, good morning. Parehas Angelo and Apo. Angela. Diego. All right, Doc. Well, here we are again for X number of years talking about vaping, and yet we still can't seem to do anything masyado about it. Doc, what do you think is this attraction of vape sa mga kabataan natin, and why are incidents increasing? Well, kasi unang-una yung packaging ng napakaganda, very colorful, and then idagdag pa nila yung maraming flavors, no? Yeah. And if you will look at the flavors, ang flavors niyan, mga sweet flavor, merong parang fruity flavors, no? So, ito yung talagang nakakaengganyo. And then, kasama pa dyan yung hindi lang yung magagandang packaging, kung hindi, parang
dati flash drive lang, ano, pero ngayon hindi na. Meron pang katulad ng ang kanyang anyo ay parang laruan. So makikita natin kung paano talaga, kung anong klaseng population ang target, no, nung marketing nito. Talagang mukhang ang mga kabataan ang target. Before we move to Asia, I'd like to bring that up. You said yung target, no? Kasi research also shows that quitters sa cigarettes have transitioned into vaping. Is vaping, Doc, from your assessment, is vaping worse than smoking an actual cigarette? Parehas sa parehas, no? Vape at saka ang sigarilyo, parehas equally harmful. Although palaging minamarket ito ng industriya na safer daw, less harmful than smoking, pero walang katotohanan yan. Kaya nga nakakakita na kami ngayon maraming mga tao na dumadating sa clinic namin, no? Palaging inuubo, palaging nahirapan huminga, wala namang risk factors. And mga bata ito, Angelo and Angela, Opo. mga bata ito, edad na mga 21, 22, 25 years old, no? Ito yung dumadating sa amin. At ang tanging history lamang ay ang pagve-vape, no? Wala nang iba, hindi na nigarilyo. So alam din natin na itong marketing na to hindi talaga target yung mga nagsisigarilyo na mag-shift. Maybe alam nila kasi na hindi effective as a smoking cessation agent yung vape, dahil napakita sa mga pag-aaral na lalong-lalo na sa Amerika, no, na 50% actually nung mga nagsisigarilyo na nag-shift sa vaping ay bumalik uli sa paninigarilyo. Worse, it's not just yung bumalik, kung hindi dual users na sila. So, parehas na naninigarilyo at nagve-vape. So, can you imagine, Angelo and Angela, kung gaano kalaki yung magiging problema natin? So, we have the effect of vaping and at the same time, effect of smoking. So, mas doble ang harm na maidudulot nito sa isang tao. Right. Pero Doc, can you give us a full context of how, as to how this vape affects, no, our body when we use it? Yes, sa unang-una, no, lahat ng mga almost chemicals na makikita mo sa sigarilyo, sa usok ng sigarilyo, makikita mo rin sa vape products, no. Although may mga ilan na mga chemicals ang mas mababa ang concentration, pero may mga chemicals din na halos parehas ang concentration sa standard cigarette. Tapos may mga ibang chemicals din na even higher than the standard cigarette. Lalong-lalo na kung ang gamit mo ay yung tinatawag nating heated tobacco products, no? Yung heated tobacco products, gumagamit talaga sila ng sigarilyo, hindi i-liquid, ha? Sigarilyo, pero iniinit lang, ano? Kaya sinasabi nila lower concentration. But it's not true. There are even chemicals na mas mataas ang concentration. And then, ipadagdag ko na rin, dahil sa gumagamit sila ng napakaraming safe daw ito. Kasi matagal naman na natin ginagamit, no? Alam naman natin, gamit natin yan sa pagkain. Pero, Angela and Angela, itong mga flavors nito, tested na safe siya when ingested, pag kinain mo. But, there are no studies na magpapakita na safe din siya when you inhale them. At yun ang paraan na kung paano makukuha mo ang mga chemicals from mga flavors na ito sa paggamit mo ng vape, no? And these chemicals, no, I think medyo these are really toxic kapag in-inhale mo. And that is the reason why Doc? many of the young ones, no, na nagve-vape, mas mabilis dumadating sa amin na may mga problema na. Right. No, kasi Doc, I've seen smokers lang, no, yung regular smokers na talagang parang from pink to grayish to black na talaga siya. Ganon din po ba kapag nagve-vape ka? Ganon din yung magiging itsura ng lungs mo?
Kasi yung itsura na yon is brought about by tar, no, sa sigarilyo. I'm not very sure kung merong tar din doon sa mga vape products. That is something na kailangang makita natin, ano? Yeah. And if makita natin yon, then masasabi nating pwedeng mangitim ang baga. Pero right now, hindi natin kailangang makita na may tar yung mga vape products na yan. Kasi ang importante, may mga chemical na known toxic, no, sa katawan natin, and pwedeng mag-cause ng oxidative stress. Yung Right. oxidative stress, ang ibig sabihin, ito yung mekanismo na kung na siyang nagiging dahilan na nagdudulot sa atin ng pagkasira ng ating baga, pati na rin ang ibang organ system. Once na yung mga chemical na yan, ma-absorb natin, mapunta sa circulation natin, at pumunta sa iba't ibang parte ng katawan. Right, right. I'd like to ask you, Doc, kasi there have been reports na yung mga vape users na have been using the vape, yung vape nila for a couple of months, and then grabe yung damage sa lungs already. I'd like to ask bakit minsan mas madaming reports of accelerated damage in a short period as compared to cigarette? Is it because vape is easier to ingest? Mayat-mayat pwede kang gumamit ng vape, whereas compared sa cigarette, syempre hindi mo pwede gawin indoors, may mga places lang kung saan pwede. Yes, actually tama ka diyan, Angelo, no? Kasi ang vape, dahil hindi masyadong ang nabibigyan ng pansin ang pag-vape mo at hindi masyadong pinipigilan ang mga tao na mag-vape even indoors. So, it allows actually yung patuloy na paggamit mo ng pag-vape. Unlike sa paninigarilyo, kailangan medyo maamoy kasi, no? At sa kapangit talaga ang amoy it creates the impression na parang talagang mas pangit ang sigarilyo kumpara mo sa vape, ano? But unfortunately, because of the false impression na nakikreate, so may tendency mag-vape ang mga tao. And as I said, no, karamihan ng vape products na ito ay merong laman na flavoring which are really known toxic when inhaled. And then secondly, napakita din sa mga pag-aaral, Angelo, na may mga chemical na nabubuo sa mga paghihit, no, sa pag-init ng mga e-liquid. Yung pag-init na yun, yung mga chemical na nabubuo na ito, dating hindi mo makikita pag tines mo ang e-liquid, hindi mo yan makikita diyan, no, nakasama doon sa e-liquid. But nagfo-form sila nitong mga chemicals na ito, katulad ng acetaldehyde, formaldehyde, acrolane, no? Ito ay mga known carcinogens. Carcinogens meaning ito yung mga chemicals na nagko-cause ng cancer. And therefore, hindi malayo, no, in the next few years, no, pag hindi pa magtuloy-tuloy ang pagve-vape ng mga tao, makakakita tayo ng mga taong may cancer dahil sa vaping. Alright, with that, maraming salamat po sa inyong oras. Once again, that was Dr. Maricar Limpin, former president of the Philippine College of Physicians. Thank you so much. Now in other news, President Bongbong Marcos led the change of command ceremony of the Philippine National Police today. Let's get the latest from our mobile journalist Julie Baiza. Julie, ano na po ang naging mensahe ni PBBM sa bagong PNP chief na si Police Major General Nicolas Torre III? Yes, Angela, pinangunahan nga ni Pangulong Bongbong Marcos yung change of command ceremony ng Philippine National Police kanina. Mauupo na nga bilang 31st PNP Chief si Police General Nicolas Torre III. Pinalitan niya si retired PNP Chief Romel Francisco Marbil. Sa talumpati, hinamo ng Pangulo si Torre na panatilihing malinis at marangal ang hanay ng PNP. Pabilisin daw ang investigasyon sa mga kaso laban sa mga pulis na lumalabag sa batas para maibigay ang hustisya sa lalong madaling panahon. Iniutos din ng Pangulo ang mabilis na pagresponde sa taong bayan. Bilang tugon, 3 bagay naman ang ipinangako ni Torre. Una, ang responsive public service. 3 minutong response time daw para sa mga matatanggap na tawag ng ahensya, gaya ng ginagawa ngayon sa QCPD.
Palalakasin din daw ang police visibility. Magsisilbi rin anyang gabay ng kanilang hanay ang unity at moral, accountability at modernization. Mabibigyan din daw ng reward yung mga tutulong sa pagpapahuli ng mga kriminal ng naaayon sa batas. Nangako rin ng bagong hepe ng PNP na ang batas ay patas at ang serbisyo ay mabilis. Kanina kasabay naman ng change of command ceremony, yung retirement ceremony din ni retired PNP Chief General Marbil. Ipinagmalaki naman ni Marbil yung mga natupad niya sa pinangako niya sa Pangulo. Yan daw yung matatag at maayos na pulisya. Sa 14 na buwang pamumuno, sabi ni Marbil, nalinis daw yung kanilang hanay sa pagsasagawa ng internal discipline. Binanggit din niya yung pagkakadakip kina Pastor Apollo Kibuloy at dismiss Bamban Mayor Alice Go. Patunay daw yan na walang sino mang nakakaangat sa batas. Yes, Julie, sino-sino yung mga iba pang personalidad na umattend ng ceremony na yan? Bukod kay Pangulong Bongbong Marcos sa hanay ng palasyo, nandyan din si Executive Secretary Lucas Bersamin. Nakita rin natin kanina si Undersecretary Claire Castro. Of course, present din si DILG Chief John Vic Remulla. Alright, maraming salamat sa ating mobile journalist na si Julie Baeza. Alright, don't go away because we're not done yet. Please stay with us. Welcome back. You're still watching News and Views here on One News. Now, following a viral photo of a woman emerging from a drainage hole, Makati officials have intensified patrols in the area. Mobile journalist Ivan Tarinque has the report. A pungent scent hangs in the air, clinging to the skin like a film of filth. In every corner of this creek in Makati, trash is piled up, the water thick with oil, black as our sprout, and filled with floating waste. This, locals say, is the gateway to the so-called mole people, individuals believed to be living beneath the city, inside drainage and sewer canals. After a photo went viral of a woman emerging from a drainage hole, the barangay immediately deployed patrols. The area is now under tight watch. Bali kasi dito nang gagaling yung yung mga pumapasok eh. Kaya binabantayan namin dito para wala nang pumasok. But according to Aling Nene, who has known them for a long time, these individuals go into the drains to scour for scrap. Every day they made through the foul water, crawling into narrow passages to search for metal, scrap iron, and copper wires hidden beneath the city. They head straight to the junk shop after, earning a small living amidst filth and danger. Pag bumaba po sila dyan, ayun yung didiskarte sila. Kompleto na dala nila, may pagkain na sila, may tubig na sila, may yosin na sila. Para pagpanik nila, diretso alis na, benta na. According to Aling Nene, this tunnel system stretches all the way to Don Bosco in Makati. Long, dark, and for some, full of opportunity. Yung halos banda dyan, ubus na, ando na sila, bandang pa Don Bosco na sila. The woman in the viral photo, now under the care of DSWD, was personally checked on by DSWD Secretary Rex Gatchalian at the Pagabot Processing Center in Pasay and was given 80,000 pesos kabuhayan package. She claimed she does not live in the drains. According to her, she had dropped her blade, an essential tool for scrapping, and went down to retrieve it. The local government admits it used to be easy to enter the creek. Now, they plan to install steel plates to completely block access. Before kasi nakalagay ito, fence lang eh. Kaya nakakalusot sila eh. Pero ngayon babakuran po namin na parang yung steel plates namin lalagay po namin. While permanent barrier is yet to be put in place, barangay watchmen stand guard, hoping their presence alone will deter anyone desperate enough to go back down into the drains. Mobile journalist Ivan Tarinque, we are One News. In other news, Defense Secretary Gilbert Chodoro and Armed Forces Chief General Romeo Browner Jr. called out alleged Chinese media for spreading misleading reports. During a defense summit in Singapore, Chodoro said supposed journalists accused the Philippines of being a U.S. proxy, which he firmly denied. He claimed these individuals were actually Chinese intelligence agents masquerading as media to twist footage and manipulate narratives. The AFP also slammed these individuals for allegedly violating protocol and tailing General Bronner outside official events. China continues to reject the 2016 arbitral ruling that invalidated its maritime claims in the West Philippine Sea. A Nigerian court has sentenced 15 foreign nationals, including 11 Filipinos, to 1 year in prison for cyber terrorism and internet fraud.
The group, which also includes 2 Chinese nationals, a Malaysian and an Indonesian, pleaded guilty to recruiting young Nigerians for identity theft and online scams. They were each fined 1 million naira or about $630. Nigeria's anti-graft agency said foreign cybercrime syndicates are exploiting the country's weak cybersecurity systems and training locals for phishing operations that target victims abroad. Meanwhile, Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega said the Philippine government will provide legal assistance to the jailed Filipinos. Ayan. Thank you for joining us Yes. today. Monday. Starting the week right. NCAP is still implemented. Oo, ang linawin lang ha, may NCAP Ang pa hindi po. matutuloy muna for a month. Suspension meaning temporary is yung kung ano yung gagawin sa Odd-even EDSA rehabilitation at odd-even scheme. So, pwede po mabalik. So, behave pa rin kayo. Dapat behave lagi. Alright, before we let you go, I'd like to leave everyone with a quote. You cannot have a positive life and a negative mind. From Joyce Mayer. And that wraps up today's episode of News and Views. Join us again tomorrow. I'm Angela Lagunsad Castro. And I'm Angelo Castro III. We are One News. All sides, all the time.